Lumabas ka. Hindi kami nagsisilbi sa mga hayop dito. Nagbabayat akong customer. Nagbabayat na hayop. Isa kang ipis sa kusina ko. Isang itim na ipis. Is greater than kung gayon tawagan mo ang sanitary inspector. Kumakain ako. Oh, para sa mga tao yan. Hindi para sa mga maitim na basurang dayo. Pulutin mo yan. Bayan ko. Mga patakaran ko. May nahulog mula sa jacket ng lalaki at tumama sa sahig. Isang gintong sapa. Nakita ito unang-unang serbidora. Dumulas ang bandehado mula sa kanyang mga kamay. Nabasak ang mga plato sa ibabaw ng mabaldosa. Pagkatapos ay tumingin sa ibaba si Dantes. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang sumunod na nangyari ang naging kapalit ng kanyang tsapa, ng kanyang kalayaan, at ng lahat ng itinayo niya sa loob ng 30 taon. Ngayon, bago tayo pumunta sa sandaling iyon, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. San Lorenzo, Quezon, populasyon 0. Isang traffic light, isang pampublikong high school, isang kainan na kinakainan ng lahat, at isang hepeng ang pulisya na nagpapatakbo sa buong bayan na parang personal niyang kaharian. Ang uring ng bayan kung saan lahat ay kumakway sa iyo sa kalsada, ngunit hindi lahat ay totoo ang ibig sabihin. Ang munisipyo ay nakatayo sa gitna ng plaza. May pulang laryo at puting mahaligi na merebulto nga. Isang sinaunang politiko sa harapan na ibinotong konseho na panatilihin. Malilinis ang makalsada. Trimet ang madamuhan. Ang lahat ay mukhang magalang sa ibabaw, ngunit sa ilalim, ang San Lorenzo ay may problemang hindi nito gustong pag-usapan. Si Police Major Eduardo Dantes ay tumakbo nang walang kalaban sa 3 magkakasunod na termino bago na talagang hepe. Ang kanyang nakempensign ay nakapako pa rin sa mapostengang kuryente buong taon kahit walang eleksyon. Ang kanyang mukha ay nakangiti mula sa isang billboard sa boundary ng probinsya. Malalaking puting letra. Pinapanatiling ligtas ni Mayor Dantes ang San Lorenzo. Ligtas para kanino? Bueno, nakadepende iyon sa hitsura mo. Ang bayan ay halos 60% lokal na makapangyarihan at mapuputi ang balat. 40% ay maitim at mahirap na magsasaka. Ngunit kung titingnan mo ang lokal na pamahalaan, ang school board, ang planning commission, pare-parehong mukhang ng elitista, lahat sila. Bawat upuan, bawat boto. 2 reklamo sa karapatang pantao ang isinampas sa Department of Justice DOJ sa nakalipas na 18 buwan. Parehong mula sa mga mahihirap na residente, parehong naglalarawan ng isang bagay, pinapara ng walang dahilan, kinakapkapan ng walang waran, kinakausap na parang hindi sila tao. Ang 2 reklamong iyon ang magdadalaeng isang estranghero sa bayan. Ngunit walang sinuman sa San Lorenzo ang nakakalampanian. Pumasok si Mateo Alcantara sa grablang parking lot ng Perestap Silugan noong Martes ng umaga sakay ng inarkilang Toyota Vios. Tumutunok ang makina habang lumalamig. Naipon ang alikabok sa windshield. Lumabas siya at nakinat. Nasa mid, 40s, matangkat, payat ang pangangatawan. Nakasuot ng dark polo shirt, maong, at ang reading glasses ay nakasabit sa kanyang mukha siyang propesor sa kolehiyo na nagro-road trip. O baka isang manunulat na nagsasaliksik para sa isang libro. Ang uri ng lalaki na lalampasan mo lang ng walang pek-alinlangan. Iyon ang punto. Ang hindi makikitang sinuman sa San Lorenzo. Ang hindi sasabihin sa iyong anumang bagay tungkol kay Mateo Alcantara ay ang 12 taon na ginugol niya sa loob ng United States Department of Justice Civil Rights Division o sa lokal, ang DOJ NBI Special Action Unit, dalubhasa sa isang bagay, ang pag-iimbestiga sa mga departamento ang pagpapatupat ng batas na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, bago ang DOJ, 4 na taon bilang abogadong militar. Bago iyon, sa UP College of Law, kabilang sa top 10% ng kanyang klase. Napanot na niya ang nga dashcam at bodycam footage mula sa mahigit 200 istasyon ng pulisya sa buong bansa. Tumestigo na siya sa harap ng mga subcommittee ng Senado. Nakopo na siya sa kabilang paning ng mesa kaharap ang mahepe, direktor at komisyoner na nag-aakalang Diyos sila dahil sa kanilang sapa.
Wala sa mukha niya ang nakpapakita ngang kahit ano tungkol doon. Iyon ang kanyang pinakamalaking sandata. Tiningnan niya ang kanyang telepono, isang text mula sa asawa niyang si Nadine. Mag-ingat ka, love you. Nakpadala siya ng thumbs up emoji at isinilit ang telepono sa bulsa sa likod. Nakasuot siya ng madilim na canvas jacket kahit mainit na ang umaga. Sa loob ng kaliwang bulsa, isang leather na pitaka, gintong tasapa, federal na credential, ang maletrang NBI na nakaprenta sa itim na font sa tabi ng kanyang litrato. Hindi niya hinubat ang jacket. Wala siyang planong magtagal dito. Almusal lang, obserbasyon lang. Isa na namang maliit na bayan sa mahabang listahan ng maliliit na bayan. Itinulak niya ang salamin na pinto ng perestapsilugan. Tumuno ng minsan ang kampanya sa itaas nito. Mga finil na upuan, formicha na counter, isang hulugang video ka sa sulok na gumagana pa rin kung huhulugan mong 5 piso. Ang hangin ay amoy mantikang piniritong bawang, sunog na kape, at isang bagay na matamis. Baka pandesal, baka nostalgia lang. Nako po si Mang Ramon Perez sa kaha, mahigit 70 taong gulang. Nakbabasa ng lokal na tabloid gamit ang salamin na nakakita ng mas magagandang dekada. Tumingala siya nang tumunok ang kampanilya. Nakita si Mateo at yumuko muli. Hindi masungit, hindi rin naman pala kaibigan. Kumuha si Mateo ng upuan malapit sa bintana. Ipinatong ang kanyang notebook sa mesa at pinakdaop ang nakamay. Lumitaw si Aling Belen sa loob ng 30 segundo. Meet, 50S, may apron na nakatali sa baywang, may ballpen sa likot ng tainga, at isang pitsel ng kape sa kamay na parang natural na karuktong ng niyang braso. Magandang umaga, sir. Kape po. Nakbuhos siya ng hindi sumusukat. Perpektong label, 22 taon ng muscle memory. Masarap ang tapsilok at lomi natin ngayon sa kusina. Sulit din ang pandesal. Ayos na po ang tapsilok. Isinulat niya ang order at ngumiti. Mainit, Totu. Ang uri ng ngiti na namumula sa isang tao na pantay-pantay ang pakikitungo sa bawat tao sa bawat mesa. Napansin ni Mateo ang isang litrato na nakasingit sa bulsa sa harap ng kanyang apron. Isang maliit na batang lalaki, siguro 3 taong gulang, kayumanggi ang balat, magulo at kulot ang buhok, tumatawa sa kamera. Sa tabi niya, isang batang babae, anak ni Belen, pareho ngang mata. Apo niyo po. Napatingin si Belen sa litrato na parang nakalimutan niyang naroon iyon, lumambot ang buong mukha niya. Si Kaloy ko yan, 3.5 taon. Akala mo siya ang boss ang buong mundo. Ngumiti si Mateo. Ganyan talaga kapak 3 taon. Tumawa siya at naktungo sa kusina. Binuksan ni Mateo ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Isang lalaki na nakatracker chip sa counter ang sumulyap. Hindi galit, nanonut lang. Kung paano panoring ng mataw sa maliliit na bayan ang anumang pambihira. Hindi tumingala si Mateo. Nakapunta na siya sa 12 ng bayan na tulad ng San Lorenzo. Alam niya ang ritmo. Alam niya ang katahimikan. Alam niya kung ano ang nabubuhay sa ilalim nito. Hindi lang niya alam na papasok na ito sa pintuan. Bumukas ang salamin na pinto ng malakas na halos umuga ang frame. Pumasok si Major Ed Dantes sa perestapsilugan tulad ng pagpasok niya sa bawat kwarto. Dibdib ang nauna, nakataas ang baba. Ang mabota ay tumatama sa sahig na parang may pinapatunayan sa bawat hakbang. Meet, 50S, malapat ang dibdib, suot pa rin ang mirror at aviators kahit nasa likuran niya ang araw. Ang kanyang uniforme ay plansado at napakatalas na kaya nitong humating ang papel. Ang tasapa ay pinakintap tulad ng salamin. Puno ang sinturon, baril, taser, posas, radio, lahat ay naka-display, lahat ay sinadya. Sa likuran niya, dumaan sa pintuan na parang anino si PO2 Carlos Sison. Mas bata, mas payat. Ang uring lalaki na hindi kailanman papasok sa isang silid bago ang kanyang amo. Huminto si Dante sa loob ng pintuan at ininspeksyon ang kwarto. Mabagal, mula kaliwa pa kanan, tulad ng isang lalaki na sinusuri ang kanyang pak-ari. Nakasabit ang kanyang litrato sa likod ng kaha. Siya at si Mang Ramon, makaakbay sa benefit dance noong nakaraang taon. Nakangiti tulad ng malumang makaibigan dahil totoo iyon. Lumampas ang kanyang tingin sa lalaking nakatruker chap sa counter, sa mga retirado, sa batang ina at kanyang anak,
Pagkatapos ay dumapo ito kay Mateo, ang tanging dayo at maitim na lalaki sa kainan. Nakiktingang panga ni Dantes. May nakbago sa kanyang tindik. Isang maliit na bagay, isang bagay na hindi mapapansin ng sinumang hindi nakabantay ng mabuti. Ngunit nakita ito ni Belen. Ilang taon na niya itong nakikita. Tinanggal niya ang kanyang aviator sa mukha. Itiniklop ito. Isinilit sa bulsa sa dibdib at naklakat patungo sa mesa ni Mateo nang may mabagal at sadyang hakbang ng isang lalaki na hindi pa kailanman nasabihan ng hindi. Magandang umaga. Hindi iyon pakbati. Iyon ay isang panimulang tira. Tumingala si Mateo mula sa kanyang notebook. Magandang umaga, Major. Diyata kita. Nakikita rito Dadaan lang. Ikiniling ni Dantes ang kanyang ulo. Inulit ang masalita ng mabagal na parang mali ang lasa sa kanyang bibig. Dadaan lang. Saan papunta? Wala namang partikular. Huminto lang para mag-almusal. Tiningnan ni Dantes ang kalahating nakain na tapsilog, ang kape, ang notebook. Pagkatapos ay tiningnan niya si Mateo. Sinuri siya mula ulo hanggang paa. Kung paano mo susukatin ang isang bagay na hindi ka sigurado kung nabibilang doon? Ipinatong niya ang dalawang kamay sa gilid ng mesa at lumapit. Tingnan natin. ID. Isang salita. Hindi isang pakiusap. Isang utos. Dahan-dahang dumukot si Mateo sa kanyang bulsa sa likod. Inilabas ang kanyang ordinaryong pitaka at inislide ang kanyang lisensya sa pagmamaneo patawid sa mesa. Kinuha ito ni Dantes. Hinawakan sa ladyo na braso na parang baka kontaminado ito. Binasa ito ng malakas at madrama, tinitiyak na maririnig ng buong kainan. Mateo Alcantara, Maynila. Tiningnan niya si Mateo sa ibabaw ng lisensya kung paano tumingin ang isang lalaki sa isang bagay na nagpapatunay sa kanyang hinala. Maynila, ang layo mo sa inyo. Hindi naman masyado. Masyadong malayo. Binalikta ni Dantes ang lisensya. Tiningnan ang tsuta liko na parang may nakatagong lihim doon. Anong sadya mo sa bayan ko, Mr. Alcantara? Walang sadya. Almusal lang. Almusal lang. Ngumiti si Dantes. Hindi totoong ngiti. Ang uri ngiti na dumarating bago ang isang masamang bagay. Nakakatawa, hindi nakmamaneho ngang 4 na oras ang mataw mula Maynila para lang kumain ng tapsilok sa San Lorenzo. Malibang na lang kung madahilan sila. Bukas ang nakasulat sa karatula. Nagugutom ako. Yun ang dahilan ko. Hindi sumagot si Dantes. Kinuha niya ang kanyang radyo at pinindot ang mic. Dispatch, si Dantes ito. Pakiran ng lisensya para sa akin. Binasa niya ang numero ng mabagal at sinadya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang radyo sa clip at tinitigan si Mateo habang naghihintay sila. Nakikinig na ngayon ang buong kainan, nakababa ang matinidor, lumalamig ang kape, bawat tainga ay nakatutok sa masang iyon tulad ng isang frequency ng radyo, tumunok ang static, bumalik ang boson dispatche. Malinis ang lisensya sir. Walang guwarong, walang prior, walang sitasyon, wala. Kahit parking tike. Kumambot ng bahagya ang mata ni Dantes. Hindi siya nakontento sa malinis na record. Ininisiya nito na parang patunay na may itinatagong mas malalim si Mateo. Napansin niya ang notebook, bukas, nakikita ang sulat kamay. Ano yan? Personal na notes. Personal na notes? Inabot ito ni Dantes. Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay ng patag sa pahina. Kalmado, matatag, hindi agresibo, sadyang hindi matinag. Personal na pag-ari yan, Major. Nagbago ang hangin sa kainan. Mararamdaman mo ito na parang bumagsak ng 10 puntos ang barometric pressure sa isang segundo. Nanigas ang kamay ni Belen sa pitsil ng kape. Dahan-dahang ibinaba ni Mang Ramon ang kanyang diaryo. Huminto sa panguya ang lalaki sa counter. Lumapit si Dantes. Sapat na ang lapit para maamo ni Mateo ang tabako sa hininga nito. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano gumagana ang mabagay-bagay sa San Lorenzo, Mr. Alcantara. Kapag nagtanong ako, sasagot ka. Kapag may inabot ako, ibibigay mo. Tinapik niya ang mesa gamit ang isang makapal na daliri. Bayan ko ito, patakaran ko. At ngayon nakaupo ka sa bayan ko, kumakain sa kainan ko. At naksusulat sa isang notebook na ayaw mong makita ko.
Tumigil siya. Hindi maganda sa pakiramdam ko yan. May karapatan akong huwag itinaas ni Dantes ang isang daliri. Huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa karapatan. Gustong-gusto nga mga taong tulad mo ang salitang yan karapatan. Parang may ibang kahulugan ito kapag lumalabas sa bibig mo. Umayos siyang tayo. Gusto mong malaman kung ano ang makarapatan mo sa San Lorenzo? Kung ano ang sabihin kong karapatan mo, yun ang karapatan mo. Walang sinabi si Mateo. Tinitigan lang siya. Matatak ang katahimikang iyon. Ang ganap at hindi masirang kalmado na iyon ang pinakamasamang bagay na nagawa sana ni Mateo dahil sinabi nito kay Dantes ang isang bagay na hindi niya matanggap. Hindi takot sa kanya ang lalaking ito. Umatras si Dantes mula sa mesa, kinuha muli ang radyo. Bernal, si Dantes ito. Pumunta ka rito sa press ngayon din, hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Hindi na kailangan. Sa San Lorenzo, kapag tumawag ang hepe, pupunta ka. Habang nahihintay siya, umikot si Dantes sa mesa. Mabagal, ang makamay sa kanyang sinturon, tulad ng isang predator na naglalakad sa paligid ng isang hawla. Nagsalita siya kay Sison, sapat ang lakas para marinig ng buong kainan. Iyon ang punto. Iyon naman palagi ang punto. Nakakatawa kung paano sila laging may palusot. Diba, Sison? Opo, sir. Pinapadala rito ngang Maynila ang nga basura nila at umaasa silang ngingiti tayo. Opo, sir. Sa tuwing ganito, parehong kwento, ibang mukha lang. Nakatitik si Mateo sa kanyang notebook. Hindi nakriyak, hindi natinag. Bumukas ang pinto sa harap, pumasok si PO1 Tomas Bernal, bata 25, baka 26, 2 taon sa puwersa. Pumasok siya at agad na binasa ang silit. Ang tensyon, ang katahimikan, ang tatlong uniforme na nakapaligid sa isang lalaki sa isang mesa. Nagbago ang kanyang muka sa isang segundo lang. Isang bagay sa pagitan ng pakalito at hindi pagiging komportable. Pagkatapos ay isinantabi niya ito at tumayo sa tabing ng pinto. 3 pulis, isang walang armas na may itim na lalaki na kumakain ng tapsilok. Ang matandang mag-asawa sa sulok ay tahimik na kumaway kay Belen. Nagbayad ng cash at umalis nang hindi tinatapos ang kanilang pagkain. Hindi na lumingon, hinatak ang isang ina sa may bintana ang kanyang anak may ibinulong. Huminto sa pakukulay ang maliit na batang babae. Walang nagsalita, walang humamon kay Dantes, walang tumayo. Pinuno ng katahimikan ang silit na parang tubig na tumataas sa isang tangke. Tumayo ka. Tumingala si Mateo. Tinetay niyo po ba ako? Kung ano ang sabihin ko, yun ka, tumayo ka, manggakamay sa mesa. Ibinabo ni Mateo ang kanyang ballpen, isinara ang kanyang notebook, dahan-dahang tumayo, ipinatong ang makabilang palat ng pata sa furniture, nakabuka ang madaliri. Pumunta si Dantes sa likuran niya, sinimulan ang pakapkap, mga bulsa muna, pagkatapos ang baywang, pagkatapos pababas sa makabilang binti hanggang sa bukong-bukong. Magaspang sinodya bawat galaw ay eksaherodo para sa modla. Huminto ang kanyang makakamay sa kalibang bahagi ni Mateo, sa panloob na bulsa na yakat. May isang bakay run, hukis parihaba na ledar. Pinisil niya ito sa tela, pinigang ang isang beses. Pagkatapos ay umungol at nakpatuloy. Hindi niya ito binuksan, hindi nagtanong tungkol dito, ibinilang lang ito bilang pitaka o lagayan ng telepono at nakpatuloy. Iyon na sana ang pagkakataong iyon. Kung binuksan ni Dantes ang bulsang iyon, kung hinugot niya ang leather na pitaka at binuksan iyon, iba sana ang lahat ng mangyayari. Ngunit hindi niya ginawa dahil hindi siya naghahanap ng ebidensya. Naghahanap siyang palabas. Umatras si Dantes. Gumawang ang eksena sa pag-amoy sa hangin. Ikiniling ang ulo at umamoy muli. PO2 Sison. Sinabi niya ito na parang nagtatanong siyang isang katanungan na alam na niya ang sagot. Naamoy mo yan? Umayos nang tayo si Sison. Sir, marijuana. Amoy marijuana. Tiningnan ni Dante si Mateo, pagkatapos ay si Sison. Naamoy mo? Tumanggo si Sison. Hindi nag-atubili. Opo sir, namoy ko. Walang marijuana. Wala kay Mateo. Wala sa kainan. Wala sa parking lot. Hindi pa kailanman gumamit ng marijuana si Mateo Alcantara sa buong buhay niya.
Humarap si Dantes sa mataw sa kainan, itinaas ang kanyang boses, isang boses na pangkampanya, isang boses na makamasa. Para sa kaligtasan ng lahat sa establishmentong ito, dinedetayin ko ang individual na ito sa hinalang may kontroladong substansya. Sinabi niya ito na parang nagliligtas siya ni mega buhay, na parang nakatayo siya sa pagitan ng sibilisasyon at kaguluhan, na parang ang lalaking may notebook at tapsilok ay isang pangganip sa bawat tao sa silid na iyon. Ilang ulo ang tumango, ang karamihan ay nakatitik lang. Hindi gumalaw si Mateo, ang makamay ay patak pa rin sa mesa, hindi nagbago ang mukha, ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang bagay sa kainang iyon at labis itong nagpagalit kay Dantes. Hindi pa tapos si Dantes, hindi pa. Humila siyang upuan mula sa pinakamalapit na mesa at kinalatkat ito sa sahig. Tumangis ang mapangang upuan laban sa baldosa. Inilagay niya itong pabaliktad sa tapat ng mesa ni Mateo, umupo at ipinatong ang dalawang braso sa sandalan na parang isang kaswal na usapan ito ng madating makaibigan. Hindi, ilabas mo lahat ng nasa bulsa mo. Tiningnan siya ni Mateo. Kinapkapan niyo na po ako, Major. At ngayon, ilalabas mo ang laman ng bulsa mo, lahat sa mesa ngayon din. Tinitigan siya ni Mateo ng isang mahabang segundo. Pagkatapos ay dumukot siya sa kanyang maong. Isa-isang item, ordinaryong pitaka, cellphone, susing kotse, isang ballpen. Inilapak ang bawat isa sa formika na parang mapiraso sa isang chessboard. Unang kinuha ni Dantes ang pitaka, binuksan ito, inisa-isa na parang nagbubuklat ng magasin sa klinika ng dentista. Pagkatapos ay hinugot niya ang pera, itinaas ito, binilang ng malakas bawat papel, dahan-dahan na tinitiyak na nakikitang buong kainan. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Nagpatuloy siya. 10, 15, 17. Inilatak niya ang pera sa mesa. 17,000. Tiningnan niya si Mateo. Pagkatapos ang kainan. Pagkatapos ay pabalik kay Mateo. Ang laking baon naman para sa isang taong dadaan lang para mag-almusal. Ang implikasyon ay nakabitin sa hangin tulad na ineusok. Pera mula sa droga. Iyon ang gusto niyang gisipin na lahat. Walang sinabi si Mateo. Kinuha ni Dantes ang telepono. Inikot sa kanyang kamay. Pinindot ang power button. Umiilaw ang lock screen. Passcode. Hindi. Pasensya na. Kailangan niyong waran para diyan, Major. Ang salitang waran ay bumaksak sa silid na parang isang sampal. Nakikting ang panga ni Dantes. Tumibok ang ugat sa kanyang sentido. Maingat niyang ibinaba ang telepono. Kung paano ibinababang ang isang lalaki ang isang bagay kapag ang gusto talaga niyang gawin ay ihagis ito. Waran. Inulit niya ang salita na parang isang biro. Para kang taong nanonood ng masyadong maraming telebisyon, Mr. Alcantara. Para akong taong alam ang makarapatan ko. Ayan na naman ang salitang yan. Karapatan. Lumapit si Dantes sa upuan. Bumaba ang kanyang boses. Tahimik na ngayon. Ngunit ang tahimik ay mas malala pa sa malakas. Tatanungin kita. Sa tingin mo ba makatulong sa iyo ang makarapatan dito? Sa tingin mo ba may isang piraso ng papel sa kung saan napapasok sa pintuang iyon at ililigtas ka? Itinuro niya ang paligid ng kainan. Tumingin ka sa paligid. Sinong darating para sa iyo? Walang sinuman sa silid na ito ang nakakakilala sa iyo. Walang sinuman sa bayan na ito ang nakakaalam ng pangalan mo. Isa ka lang dayong muka mula Maynila na walang magtatanong. Hinayaan niya iyon. Iyan ang bagay tungkol sa mga taong tulad mo. Nawawala kayo at patuloy na umikot ang mundo. Walang nakakapansin, walang may pakialam. Tiningnan siya ni Mateo, matatak, hindi kumukurap. Tapos na ba kayo, Major? Tinitigan siya ni Dantes, may kumislap sa likod ng kanyang nga mata. Hindi galit, mas malala pa, pagkalito. Dahil bawat sandatan na mayroon siya, ang sapa, ang baril, ang boses, ang pagbabanta, wala ni isa ang gumagana. Ang lalaking kaharap niya ay nakaupo sa mesa ng kainan na. Walang laman ang mabulsa at napapaligiran siya ng 3 pulis at mukhang siya ang pinakakalmadong tao sa silid. Hindi iyon katanggap-tanggap. Tumayo si Dantes.
Sinipa ang upuan palayo, itinuro si Bernal sa may pinto. Bernal, haluhugin mo ang sasakyan niya. Toyota Vios sa labas, rental na plaka. Gumalaw-galaw si Bernal sa kanyang kinatatayuan. Mayor, may warrant po ba tayo para diyan? Mayroon akong probable cause, amoy marijuana. Iyan ang warrant ko. Tumigas ang boses ni Dantes. Pumunta ka na. Tumayo ron si Bernal ng higit sa 1 segundo. Lumipat ang kanyang mga mata kay Mateo, pagkatapos ay pabalik kay Dantes, pagkatapos ay sasahik, lumabas siya, humaba ang mga minuto. Nagbuhos si Dantes ng 1 tasang kape mula sa likod ng counter na parang pag-ari niya ang lugar. Tumanggo kay Mang Ramon Perez. Pinapanatili lang naligtas ang lahat, Ramon. Trabaho lang. Tumango pabalik si Perez ngunit hindi makatingin sa mata. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang nililipat ang pahina ang kanyang diaryo. Wala siyang nabasang kahit isang salita sa loob kang 20 minuto. Dala ni Dantes ang kape pabalik kay Mateo. Humigop, tumayo sa ibabaw niya, nakatingin sa ibaba. Ang buong bigat ng uniforme, ang tapa, ang sinturon, lahat ng iyon, nakadagan sa isang lalaki na walang ginawang kahit anong mali. Lumagpas na sa pagiging tahimik ang kainan. Ibang bagay na ito ngayon, mas mabigat. Ang uri ng katahimikan na gumagapang sa iyong dibdib at nananatili ron. Tumaktukang video ka na isang malambot at mabakal na kanta. Isang lumang OPM balat, banayat na gitara, boses ang isang babaeng kumakanta tungkol sa nawalang pag-ibig sa isang maalikabok na kalsada. Magandang musika, ang pinakamasamang posibleng soundtrack para sa nangyayari sa silid na iyon. Isang lalaki sa counter, nasa 60 ens, may sombrerong pamprobinsya, may kalyosam na kamay, ang nanut sa lahat, ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang tinidor ay hindi gumagalaw. Mukha siyang lalaki na gustong may sabihin, ngunit buong buhay siyang natutong huwag magsalita. Tumayo si Belen sa likod ng counter, pinupunasan ang parehong lugar ng paulit-ulit, hindi tumigil sa panginginig ang kanyang nga kamay. Patuloy siyang tumitingin kay Mateo, pagkatapos ay iniwas ang tingin, pagkatapos ay titingin muli. Nagtama ang paningin nila ni Mateo sa 1 segundo at binigyan niya ito ng napakali na tango. Halos wala, 1/4 inch na galaw na parang sinasabing magiging mayos din ang lahat. Hindi niya iyon naintindihan, hindi pa. Ngunit may isang bagay tungkol dito na nagpapahapdi sa kanyang mata. Ipinatong ni Dantes ang kanyang kape sa mesa ni Mateo. Sa tabi mismong pitakang walang laman. Sa tabi mismong parang inilatak para makitang lahat. Alam mo ba ang huling pagkakataon na may isang taga-Maynila na dumaan dito na nagmamagaling? Hindi sumagot si Mateo. Umalis siya sa likod ng cruiser ko. Hindi na bumalik. Umupo si Dantes sa gilid ng upuan sa tapat ni Mateo na halo kip-kip. Tingnan mo, baka isipin mo dahil nakasuot ka ang magandang polo at nakmamaneho ka ang malinis na rental car, may sinabi ka na pwede kang umupo rito kasama ng maliit mong notebook at ng matalim mong dila at ng 17,000 mo at magpanggap na nabibilang ka. Lumapit siya, pero tinitignan kita at nakikita ko ang eksaktong nakikitang lahat sa silid na ito. Isa na namang asonggala na napalayo mula sa pinanggalingan niya. Tiningnan siya ni Mateo, parehong matatak na tingin na mayroon siya mula nung sandaling pumasok si Dantes. Isa ba yung pagbabanta, Major? Iyan ay isang katotohanan. Bumukas ang pinto sa harap, pumasok si Bernal. May alikabok sa mga tuhod mula sa paghahaluhok sa ilalim ng mga upuan. Lumingon ang bawat ulo. Umayos ng tayo si Dantes. Ano? Tumayo si Bernal sa tabing pinto. Mukha siyang naghahatid ng balita na sana ay wala siya. Malinis ang kotse, Major. Walang droga, walang armas, walang nakaw na ari-arian. Tumigil si Bernal. Laptop, maliit na filifolda. Yun lang. Tumigas ang mukha ni Dantes. Ang panga, ang sintido, ang gilid ng kanyang nga mata, lahat ay naiting ng sabay-sabay. Umasa siyang may makikita, kahit ano, para bigyang katwiran ang nakalipas na 30 minutong ginawa niya sa lalaking ito sa harap ng isang silid na puno nga saksi. At wala. Kung gayon matalino siyang maktago. Tumingin si Bernal sa sahig, pagkatapos ay tahimik. Halos isang bulong. Major, walang kahit ano run. Baka dapat hayaan na lang natin siyang.
Kapag gusto ko ang opinyon mo, Bernal. Ang boses ni Dantes ay pumuto sa kabilang silit na parang latigo. Bubugbugin ko yan palabas sa iyo. Umatras si Bernal, nakasara ang bibig. Tapos na siyang magsalita. Nanunot ang buong kainan. Bawat isang tao. At sa katahimikang iyon, may nagbago. Hindi sa silit kundi kay Dantes dahil nakatayo na ngayon si Ed Dantes sa gitnang kanyang sariling bayan sa harap ng kanyang sariling matao na may 3 pulis at isang naditay na lalaki. At wala siyang nakuha. Walang droga, walang armas, walang record, walang probable cause, walang krimen, talagang wala. At alam iyon ng lahat. Ngunit ang palayain si Mateo, ang bawiin ang palabas na iyon, ang aminin na mali siya sa harap ng counter kung saan nakasabit ang kanyang litrato, sa kainan kung saan dapat siya ang bida, iyon ang isang bagay na hindi kayang gawin ni Ed Dantes. Hindi papayak ang ego niya. Kailanman ay hindi. Kaya ginawa niya kung ano ang laging ginagawa ng mga lalaking tulad niya. Kapag nagsisimula ng mawala ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, tinodo niya, tumayo ka, humarap ka sa likod, magakamay sa likod. Nananatiling nakaupo si Mateo. Wala kayong nakuha. Walang droga, walang armas, malinis na record, malinis na sasakyan. Wala kayong basehan, Major. Nasa akin ang lahat ng basehan na kailangan ko. Ako ang batas sa bayang ito at sinasabi kong arestado ka. Para saan? Para sa kahit anong gusto ko. Humakbang si Dantes. Ngayon tumayo ka na bago pa kita patayuin mismo. Tiningnan siya ni Mateo ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, itinulak ang sarili pataas mula sa mesa gamit ang 2 kamay, itinuwit ang kanyang likod, at tiningnan si Ed Dantes ng diretso sa mamata. Hindi galit, hindi takot, ibang-iba. Isang bagay na hindi mabasa at hindi masira ni Dantes. Nakakamali kayo, Major. Ang tanging pagkakamali na nakikita ko ay ang pagpasok mo sa bayan ko. Inikot ni Dantes si Mateo. Hinawakan ang makabilang pulso, idinikdik ang mukha nito sa mesa. Nahulog ang notebook sa gilid. Gumulong ang ballpen sa sahig. Tumagilit ang tasangang kape at natapon sa ibabaw ng formicha. Tumutulo papunta sa finil na upuan. Lumabas ang posas, bakal sa balat. Klik-klik, nakakandado ng mahigpit. Bayan ko, patakaran ko. Hinila siya ni Dantes patayo sa kwelyo at binili mo lang ang pinakamasamang araw ng buhay mo. Malakas niyang itinulak si Mateo patungo sa pinto. Napatit si Mateo. Bumukas ang jacket mula sa lakas at may lumipat mula sa panloop na bulsa. Tumama ang isang leather na pitaka sa baldosa, dumausdos ng 3 talampakan sa pasilyo at lumapak ng nakatiwangwang sa ilalim ng fluorescent light. Gintong sapa, federal na kredensyal, 3 letra sa block font. Nakita ito ni Mateo na mahulog. Sinundan ito ng kanyang mamateng kalahating segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa unahan. Hindi na bago ang kanyang mukha. Wala kahit isang kalamnan. Hindi ito nakita ni Dantes. Nasa likuran siya ni Mateo, nakahawa sa kwelyo nito. Itinutulak na siya patungo sa pinto, nakatingin sa unahan, nakataliko sa sapo sa sahig. Nakapatong ito doon sa puting baldosa. Sumasalong liwanag, naghihintay. Hindi humalaw si Belen mula sa likod ng counter sa loop na 30 minuto. Hindi naksalita. Walang ginawa kundi panorin ang isang lalaking wasakin sa lugar kung saan siya gumugol ang 22 taon sa pagbubuhos ang kape at pagtawag sa mga estranghero ang Sir o Ma'am. Ngayon kinakalatkat na siya ni Dantes patungo sa pinto. Menggabota sa baldosa, kumakalansing ang posas. Ginawa niya ang lagi niyang ginagawa kapag masyado nang maingay ang mundo. Nagtrabaho siya. Muscle memory. Makamay na umaabot sa mga plato. Nakpapatong-patong mata sa. Nilalagyan ang bandehado. 6 na plato. 2 basong kape. Mabigat. Binabalanse niya ito sa kanyang braso tulad ng ginawa niya ng 10,000 beses. Humarap patungo sa kusina. Dumaan sa mesa kung saan nakaupo si Mateo. At tumingin sa ibaba. Isang leather na pitaka sa sahig, nakabukas. Gintong sapa na sumasalo sa fluorescent light tulad ng isang maliit na araw sa puting baldosa. Isang credentials card, isang litrato. Ang parehong lalaking pinosas lang ni Dantes tulad ni grama isang kriminal. 3 letra sa block font.
NBI, hindi niya naramdamang tumagilid ang bandehado. Hindi niya naramdamang lumuwak ang kanyang nga daliri. 6 na plato, 2 tasa. Bumaksak ang lahat sa sahig ng sabay-sabay. Sumabog ang seramika sa baldosa. Nabasak ang 1 tasa sa 3 piraso. Umikot ang 1 plato sa gilid nito bago nahati. Tumalsik ang kape na parang madilim na alon patawid sa pasilyo. Lumingon ang bawat ulo. Huminto si Dantes 3 talampakan mula sa pinto. Lumingon. Ano ba naman, Belen? Linisin mo yan. Nakita niya ang mukha nito. Namatay ang kanyang boses. Nakatayo ito sa gitna ng basak na seramika na ang makamay ay nakahubok pa rin sa paligid ng isang bandehado na wala na ron. Nakatitik sa sahig. Sinundan ni Dantes ang kanyang tingin lampas sa nabasa na mga plato hanggang sa gintong sa pasabaldosa. Pinasa niya ang 3 letra. Nahulo ang kanyang kamay mula sa kwelyo ni Mateo. Pakalito dahil hindi nararapat dito ang mga letra. Hindi sa lalaking tinawak lang niyang itim na ipis. Realisasyon dahil biglang nakaroon ng saysay ang pagiging kalmado. Nakaroon ng saysay ang katahimikan. Lahat ng ito, pagkatapos ay teror. Purong teror na tatapos ng kanyang karera. Inadyos ni Mateo ang kanyang likod, umarap kay Dantes. Parehong kalmado, parehong matatag na mata, ngunit may dala ng ibang adyon. Autoridad. Major Dantes, ang panggalan ko ay Mateo Alcantara, Senior Investigator, Department of Justice, NBI Special Action Unit. Walang humala. Pumunta ako sa San Lorenzo para imbestigahan ang 2 formal na reklamo ng hindi makatarungang paguli at pang-abusong ayong departamento. Tumigil. Hindi ko inaasahan na magiging Exhibit A. Proheto tayo. Sumabog ang kainan sa malilit na reaksyon. May bumulong, Diyos ko. Umatras si Sison sa pader. Ipinikit ni Bernal ang kanyang nga mata. Hinubat ni Mang Ramon ang kanyang salamin at ibinaba ito tulad ng isang lalaking nanunot sa muling paayos ng kanyang mundo. At si Dantes, 3 termino. Billboard sa highway. Ang pinakamakapangyarihang tao sa bayan. Ay walang masabi. Tiningnan ni Mateo ang posas. Tanggalin mo ito. Nangingini ang makamay ni Dantes nang hanapin niya ang susian. Click-click. Nahulo ang bakal. Pinulot ni Belen ang pitaka ng sapa, kinuhaan ng litrato, naglakas sa likod ng counter at tinawagan ang numero sa DOJ card. Ang pangalan ko ay Belen, isang hepe ng pulisya. Sa San Lorenzo ang kakaposas lang sa isang federal na investigador sa kainang namin. Napanood ko ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Dantes. Sa loob ng 22 taon pinagsilbihan niya ito ng kape at nagbulag-bulagan. Hindi na ngayon. Naglakad pabalik si Mateo sa kanyang mesa, humakbang sa ibabaw ng nga basak na plato, umupo, hinila ang kanyang notebook palapit sa kanya at nagsimulang magsulat. Napanood siya ni Dantes na magsulat bawat pang-iinsulto, bawat pakbabanta, bawat panlalait ay nadodokumento sa tintang isang investigador ng DOJ sa mesa kung saan tinawag niya ang lalaking iyon na ipis. At walang magawa si Ed Dantes tungkol dito. Walang unang gumalaw. Iyon ang bagay. Sa loob ng buong 60 segundo pagkatapos umupo muli ni Mateo, walang sinuman sa prestap silugan ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Hindi ang maga pulis, hindi ang maga customer, hindi si Mang Ramon Perez. At lalong hindi si Ed Dantes. Nakatayo lang siya ron, sa gitna ng sahig, nasa tagiliran ang makamay. Sa mismong lugar kung saan niya kinalatkat ang isang lalaking nakaposas, lampas sa isang dosa ng tahimik na muka hindi pa 5 minuto ang nakalipas. Pagkatapos ay humalaw siya. Naklakat siya patungo sa misa ni Mateo ng mabilis, hindi mabilis na halit, mabilis na desperado. Ang paglakat ng isang lalaki na sinusubukang saluhin ang isang bagay na nahulog na sa bangin, sandali lang, iba na ang boses niya. Wala nang jawang. Wala na ang tono na pangkampanya. Ang natira ay tunog na manipis basag sa hilid. Pwede nating pag-usapan ito. Hindi tumingala si Mateo. Patuloy ang pagalaw ni kanyang ballpen. Wala kong sasabihin sa'yo, Mahor. Ang mag-abogado ko ang kakausap sa'yo. Abogado, sandali lang. Ipinatong ni Dantes ang 2 kamay sa hilid na mesa. Hindi pagkakaintindihan ito. Routine stop. Kailangan mong makita sa panik ko. Panik mo.
Huminto sa pagsusulat si Mateo at tumingala. Ang panik mo ay nasa kamera, Major. Itinuro niya gamit ang kanyang ballpen. Sa itaas ng kaha, isang maliit na security camera. Kumukurap ang pulang ilaw. Matatak, pasensyoso. Lumingon si Dantes at tiningnan ito. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Hindi niya ito naisip kahit minsan. Sa loob ng 30 minuto ng pagpapahiya sa isang lalaki sa harap ng kanyang buong bayan, hindi niya minsan naisip na nire-record ng kamera ang bawat salita. Hindi rin ito pinatay ni Mang Ramon. Tiningnan ni Dantes ang kamera. Pagkatapos ay ang 12 saksi na nakaupo sa kanilang mamesa. Pagkatapos ay si Belen, hawak pa rin ang kanyang telepono sa likod ng counter. Pagkatapos ay ang kanyang mapulis. Nakadikit si Sison sa malayong pader. Nakatayo si Bernal sa pinto, nakatitik sa kanyang sariling sapatos. Nasa ibang lugar na ang lahat. Hindi lang niya ito namalayan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Halos hindi mabuo ang kanyang boses. Isinara ni Mateo ang kanyang notebook, ibinaba ang ballpen, at tiningnan si Dantes ng parehong matatag na tingin na mayroon siya mula pa noong unang sandali, hindi Major. Ginagawa mo ang eksaktong bagay na ipinunta ko rito para imbestigahan. Ibinuka ni Dantes ang kanyang bibig, isinara ito, at ibinuka muli. Walang lumabas. Ang pinakamakapangyarihang tao sa San Lorenzo ay hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang gakamay. Makalipas ang 45 minuto, dalawang walang markang sedan ang pumarada sa grabelang parking lot ng Prestap Silugan, NBI Regional Office IVA. Pakalipas ng isang oras, dalawa pang sasakyan, PNP Internal Affairs Service, ang Perez Tapsilugan, ang lugar kung saan pumupunta ang mga tao para sa itlog at sismis at sa tapsilok ni Belen, ay biglang napuno ng nga tao na nakakataas sa bawat sapa sa probinsya. Kinuha muna nga ahente nga NBI ang footage ng security camera. Pagkatapos ay isinara nila ang kainan bilang isang crime scene. Kinapanayam ng isa-isa ang masaksi sa parking lot, ang driver ng truck, ang maratirado, ang ina at kanyang anak, ang lalaking nakasumbrerong pamprobinsya na napanot ang lahat ng walang sinasabing kahit na ano. Hinatak nila si Bernal sa gilid. Agad siyang nakipagtulungan nagsalita ng mabilis tulad ng isang lalaki na matagal nakpigil ng hininga sa ilalim ng tubig at sa wakas ay nakaahon. Ang walang warrant na pahahaluho sa sasakyan. Ang gawa-gawang marijuana. Ang ngautos na alam niyang mali. Lahat ng ito, lahat. Sinubukan ni Sison ang ibang diskarte. Nanindigan sa bersyon ni Dantes, routine stop, kadudududang kilos. Reasonable suspicion. Umabot siya nga 4 na minuto bago binuksang ng ahente ngang NBI sa kaharap niya ang isang folder. Inilapak ang nakaprint na kopyang ng federal na kredensyal ni Mateo sa mesa at sinabihan siyang subukan muli. Bumigay si Sison ng wala pang 1 minuto. Personal na dumating si State Prosecutor Catalina Santos mula Maynila bago magapon. Ilang buwan na siyang nagtatayo ng paunang file sa bayan ng San Lorenzo batay sa dalawang naunang reklamong iyon. Hindi niya inasahan na ang kaso ay bubuo sa sarili nito sa isang umaga. Pumasok siya sa kainan, sinuri ang mabasak na plato na nasa sahig pa rin, ang natapong kape na natuyo bilang isang kayumangging mansa sa mesa, ang security camera na kumukura pa rin ng pula. Tiningnan niya si Mateo. Tumango siya. Tumango pabalik ito. Wala nang ibang kailangang sabihin. Paglubok ng araw, tinawagan ang alkaldeng bayan. Naging maikli ang usapan. Inilagay si Ed Dantes sa indefinite administrative suspension habang hinihintay ang investigasyon ng ombudsman at DOJ. Kinuha ang kanyang tasapa sa parking lot ng kainan. Pagkatapos ay ang kanyang baril. Pagkatapos ay ang kanyang susi. Isa-isa, sa harap ng isang news camera na ipinadala ng kaibigan ni Belen mula sa regional station sa Sandaling, tumawag si Belen. Ibinigay ni Dantes ang bawat bagay ng walang imik, walang mirot aviators, walang nakalabas na dibdib, walang boses na pangkampanya. Ang lalaking pumasok sa Perez Tapsilugan ng umagang iyon na parang pak-ari niya ang probinsya ay lumabas ng parking lot na walang dala, sumakay sa kanyang truck, lumabas ng grablang lot, at nakmaneho palayo sa parehong katahimikan na ipinilit niya sa bawat taong binubuli niya sa bayang iyon. Hindi natapos ang kwento sa parking lot na iyon. Sa luwenehe 72 oras,
Nagbukas ang hanaka isang buong investigasyon sa Pattern at Practice NG, Departamento NG Pulisya NG, San Lorenzo. Hindi isang review, isang buong federal na investigasyon na may supwena power. Ipinadala si Mateo para mag-obserba. Bumalik siya bilang ebidensya, ngunit ang sumunod na nangyari ang nagbukas sa lahat ng ito. Ibinahagi ng isang lokal na pari ang kwento sa misa noong linggo. Pagsapit ng Lunes, 2 tao ang tumawak sa NBE. Pagsapit ng Biyernes, 4 pa. Pagsapit ng katapusan ng buwan, 14. Fiyokto na reklamo lahat mula sa mahihirap na residente, parahong pattern, parahong playbook, parahong tao. Isang mekaniko na pinara ng 3 beses sa loob ng 2 buwan. Kinapkapan sa bawat pagkakataon, hindi kailanman kinasuhan. Isang ina na pinusasan sa kanyang beranda sa harap ng kanyang gana dahil sa matataas na damo. Isang 16 tong hulang na itinako sa krus na 20 minuto habang naklalakad pawi mula sa paralan na naka-uniforma. Iba't ibang detalye, makakatulad na buto, walang bishang pahuli, gawa-gawang rason, pagpapahiya, palaging tinatarget ang mamahihirap na dayo o residente. Kinumpirma itong datos. 4 na beses na mas marami ang nahuhuling nagmamaneho mula sa mahihirap na sektor per capita sa loob kam 3 taon. Hindi pagkakataon. Isang sistema, ipinaliwanag ni Sison kung paano gumagana ang sistemang iyon. Kinasuhan ng hiwalay sa sabuatan, nahaharap sa 8 hanggang 12 taon, kinuha niya ang cooperation deal sa loob ng 48 oras. Mga taon ng direktang tagubilin mula kay Dantes. Maganap ng dahilan ang pariralang pinakamadalas gamitin ni Dantes. Pasak na tail light, air freshener sa salamin, kahit ano. Nagbigay si Sison magapet sa biktima at direktang sipi. Gusto ni Dantes na pigilan ang gilang tao na maging comfortable. Ang eksaktong masalita niya. Dinala ni Prosecutor Catalina Santos ang lahat sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Bumaba ang indictment nung Huwebes. Mga kaso, abuso sa kapangyarihan, abuse of authority, arbitrary detention, at paglabag sa karapatang pantao, maraming bilang, witness intimidation, 3 tawag sa telepono kay Belen pagkatapos ng suspensyon. Lahat ay nakarecord. Sa buwatan para gumawa inigawa-gawang probable cause tanim ebidensya, inaresto si Dantes NG600 NG Umaga, 2 ahente NBI Posas. Nakatingin ang kanyang asawa mula sa beranda. Naglakat ang suspek lampas sa 3 kamera. Umikot ang imahe sa bawat network pagsapit ng tanghali. Parehong posas, parehong lakat, parehong katahimikan. Lahat ng ginawa niya sa iba ay ginawa sa kanya. Tumagal ang paglilitis ng 9 na araw. Diskarte ng depensa, tapat na pagkakamali, sobrang pag-ingat sa pagkapulis, isang dedikadong alagat ng batas na minsan ay lumalampas sa linya. Nakapanghihinayang ngunit hindi kriminal. Hindi ito binili ng korte. Tumestigo si Mateo sa 2 araw. Inilarawan ang bawat detalye tagle ang parehong kahinahunan mula sa kainan. Ang komentong ipis, ang gawa-gawang marijuana, ang nga posas, hindi kailanman itinaas ang kanyang boses, inilatak ang nga katotohanan tulad ng isang mason, isa-isa, pantay, imposibleng gibayin. Tumestigo si Belen sa 5 araw. Ang paglala, ang katahimikan, ang tapa sa sahig, ang mga platong nabasag. Basak ang boses niya nang minsan nang tanungin kung bakit siya tumawag. Inisip ko ang apo kong si Kaloy. Siya ay 3 at kalahating taon at inisip ko kung pumasok siya sa maling kainan sa maling bayan balang araw, sino ang tatawag? Sino ang hindi magbubulak-bulagan? Tumestigo si Bernal tungkol sa walang waran na paghahaluhog at sa takot na nagpatahimik sa kanya. Pinuno ni Sison ang buong araw, mapangalan, petsa, direktang sipi, mataon ng tagubilin. Iniharap ng isang data analyst ng NBE ang nga numero, stop rates, search rates, arrest rates hinati ayon sa antas ng pamumuhay at itsura. Masart na nakbago sa isang pattern upang maging ebidensya. Nag-deliberate ang judge ng 6 na oras. Guilty. Lahat ng kaso, Judge Hernando Villanueva, sentensya, 8 taon sa bilibid, 3 karagdagang taon para sa witness intimidation makakasunod,
habang buhay na pagbabawa sa pagpapatupat ng batas. Buong pakbawi ng pensyon, bago basahin ang sentensya, tiningnan ni Villanueva si Dantes. Ang sapa na isinuot mo ay ipinagkatiwala sa iyong bawat mamamayan ng bayang ito, hindi sa ilan sa lahat. Ginamit mong sandata ang tiwalang iyon laban sa mataong sinumpaan mong protektahan. Hindi mababawi ng korteng ito ang pinsala, ngunit maaari nitong tiyakin na hindi mo na ito magagawa kailanman. Inilabas nila siya na nakaposas, lampas sa gallery, lampas sa mga kamera, lampas sa ondort na tao na sa wakas ay dininig. Parehong lakat, parehong bakal sa kanyang nga pulso. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ed Dantes na ang taong hindi nabibilang. 6 na buwan pagkatapos ng hatol, pumirmang bayan ng San Lorenzo ng isang consent decree kasama ang Department of Justice at DILG. Ang matuntunin ay hindi pwedeng ipagpaliban sa pilitang body cameras para sa bawat pulis sa bawat shift. Isang Civilian Oversight Board na may subpoena power. Kalahati ng mga miyembro nito ay itinalaga ng mga organisasyon sa komunidad, hindi ng konseho ng bayan. De-escalation training tuwing 90 araw. BS audits na isinasagawa ng isang independent firm tuwing 6 na buwan kung saan ang resulta ay inilalatala sa publiko. Ang departamento na pinatakbo ni Ed Dantes na parang personal na kaharian ay itinayong muli mula sa simula, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil sa utos. Isang bagong alkalde at bagong hepe ang iniluklok noong Nobyembre, unang matinding eleksyon sa loob ng 12 taon. Ang nanalo, isang 41 tawang gulang na dating opisyal ng PNP na tumakbo sa isang solong pangako, pananagutan, nanalo siya ng 11 puntos. Tumanggap si Belen ng isang DOJ Civilian Courage Commendation sa isang maliit na seremonya sa Federal na Korte sa Maynila. Walang makamera, walang matalumpati, isang silit lang kasama ang ilang opisyal at isang naka-frame na sertipiko. Isang reporter mula sa regional station ang nakahabol sa kanya pagkatapos. Tinanong siya kung bakit siya tumawak ng araw na iyon. Pinaisipan ito ni Belen ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, "Wala akong ginawang matapang." Matapang ang ginawa ng lalaking iyon na nakaupo sa mesa na iyon ng 30 minuto habang ang iba, kabilang ako, ay nanonot lang. Tumigil siya. Dinampot ko ang telepono. Yun lang. 30 segundo bago iyon. At baka wala akong ginawa. Pero nakita ko ang tasapang iyon at inisip ko si Kaloy at dinampot ko ang telepono. Bumalik siya sa Perez Tapsilugan kinabukasan ng umaga. Parehong apron, parehong pitsel ng kape, parehong mesa sa may bintana, ngunit may nakbago. Tinanggal ni Mang Ramon Perez ang litrato ni Dantes mula sa likod ng kaha. Nandun pa rin ang butas ng pako. Sa lugar nito, isang bagong frame. Si Belen hawak ang kanyang commendation na papaligiran ng nga regular na customer na kangiting ang parehong mainit ng ngiti na ibinigay niya sa bawat customer na pumasok sa pintuan. Hindi dumalo si Mateo Alcantara sa seremonya. Hindi siya nagbigay, nga panayam. Hindi siya sumulat no pedo lumabas sa isang podcast o nagpost no kahit isang salita sa social media. Nasa ibang bayan na siya, ibang kainan, ibang notebook. Inilalarawan siya nga kasamahan sa NB at DOJ sa parehong paraan ng dati, ang pinakatahimik na tao sa pinakamaingay ng mga silit. Ang lalaki na hindi kailanman naktaas ng kanyang boses dahil hindi niya kailanman kinailangan. Saan man sa Pilipinas sa isa na namang Martes ng umaga, ang isang lalaking tulad ni Mateo Alcantara ay nakaupo sa isang mesa malapit sa bintana, nagsusulat sa isang notebook, kumakain ng tapsilok, nanunot, nakikini. At sa kung saan ang isang lalaking tulad ni Ed Dantes ay gagawang ang pinakamasamang pagkakamali ng kanyang buhay. Kaya, tatanungin kita, nito, kung nakaupo ka sa kainang iyon na pinapanood ang isang lalaking tinatawag na ipis, inihampas sa mesa, pinosasan para sa krimen ng pagkain ng almusal, may sasabihin ka ba o magiging isa ka ba sa 12 na umiwas ng tingin? I drop ang inyong sagot sa comments. Hindi ko gusto ang madaling sagot, gusto ko ang totoo. At kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa iyong kahit na ano, kung nanatili ito sa iyong dibdib ng mas mabigat kaysa sa inaasahan mo, ay share mo ito sa taong kailangang makarinig nito. Dahil ang makwentong tulad nito ay walang binabago kung mananatili lang sa isip ng isang tao.
Nakakapagbabago ang maito kapag gumalaw sila. I-hit ang subscribe kung nandito kayo para sa mga kwentong hindi umiwas sa mahihirap na bagay. I-tap ang bell na iyon para hindi niyo palampasin ang susunod. Dahil heto ang pinaniniwalaan ko. Sa tuwing nakukwento tayong ganito, nakbibigay tayong kaunti pang liwanag sa mga lugar na mas pipiliin ng mga tao na manatiling madilim. At ang liwanag na yun nagdadagdag ito